Yo man! Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon is, ewan ko, nakita nyo na ata to sa title pa lang o sa thumbnail. Pag-uusapan natin on how women will test you kapag hinihingi mo yung number nila or yung IG account. Basta anything na kapag you're trying to connect with them. So for example, nag-a-approach ka na may kausap kang babae, everything is going well, and then kapag pag kinukuha mo yung number nila o yung IG account nila is bigla silang mag-o-object or bigla silang magte-test. So usually kapag nag-o-object sila, kumbaga meron kang gusto pero ayaw nila ibigay. Yun yung alam mo yung mga pakipot. Nagpapakipot sila. Usually tinetest nila. Yan. So tinetest nila if ikaw ba talaga yung kausap nila or peke lang. So what I mean by peke is kasi ito yung problem when it comes to routines, when it comes to pickup lines, na these lines are scripted. Alam mo yon na hindi naman ikaw yun hindi naman authentic as ikaw. So kapag umasa ka sa mga lines, sa mga routines, sa mga scripted lines, scripted pickup lines, usually i-try nila i-test kung ganyan ka ba talaga confident or umaasa ka lang sa mga lines mo. So that's why sobrang importante pa rin ng inner work. So yes, scripts will help pero pang short term lang 'yan. Pero if you want a long term, gusto mo ng long term success when it comes to women, kailangan inner work. Samahan mo ng inner work. Samahan mo ng self improvement. So para hindi mo na kahit wala kang lines na sabihin, wala kang specific lines na sabihin, kahit ano lang yung maiisip mo, yun yung sasabihin mo is malakas na agad yung dating mo because ikaw yun as a authentic person. So balik tayo doon sa topic. So, ang number one test na ibibigay sa'yo ng babae when you're trying to connect or when you're trying to get something from her, if itetest nila kung kaya ka nilang baliin. So, what I mean is, kaya ka ba nilang i-take control? Kasi, for example, kung matagal ka na sa channel ko, I always try to say to you na women want to be led. Kumbaga, they're looking for men who's strong enough to be their leader. Yun talaga yung gusto nila. So, whenever they are testing you, chine-check nila kung magiging weak ka ba para sa kanila. So, ibig sabihin nun, if you are willing to let go of control, to let go of your power, para lang ma-validate sila or para lang makuha yung validation and attention nila. So, when it comes to getting a woman's number, for example, maganda na yung approach, maganda na yung interaction, and then pagdating ng pagkuha ng number, ang sasabihin niya, sorry, hindi ako nagbibigay ng number sa personal. Siguro follow mo na lang ako sa IG, send ka ng message doon. So kapag ganun yung sinabi niya, for example, kasi ako talaga, ang hinihingi ko talaga is number. Ayoko ng IG kasi most of the time, gagawin ka lang nilang follower. Pag ginawa kang follower, wala na, data ka na lang. Isa ka sa 3.8k follower niya. So, mapupunta ka lang sa send request niya. So, for example, kapag ganun yung nangyari, always try to get their phone number or Viber, ganyan. So, pag sinabi nila yon, usually itetest ka nila. So, titingnan nila kung titiklop ka ba sa gusto nila. So, they will always try to take control. Gusto nila sila yung mga ngayon nasa masculine para sila yung nasa leverage. Pero dahil nandito ka sa channel na to, hindi tayo, hindi tayo mafo-fall do sa trap na yon. Okay? Hindi ka mabibiktima ng ganong test. So, kapag ganun yung sinabi niya, lalagyan natin ng konting marketing skills. Okay? Kasi usually ang ginagawa ng guys kapag sinabi, sige, pwede na yan. Ito, ano ba IG mo? Wala na. Matik na yon, mapupunta ka lang sa sa friend request or i-accept niya yung request mo, follow request, hindi kanya ifa-follow back at hindi kanya i-message kahit ano pang like mo ng story, kahit ano pang send mo ng message sa kanya kasi isa ka na lang sa mga followers niya. Kasi na-turn off na siya sa'yo, na wala na yung attraction kasi alam niya that you will be weak for her. Kasi binigay mo sa kanya yung lead, binigay mo sa kanya yung control. Hindi ka nag-stand ng ground kung ano ba talaga yung gusto mo. So for example, number yung kinukuha mo, pero nag-object siya, ay ano na lang, IG ko na lang. Pag pumayag ka, wala na yon. Alam niya na that you are not strong enough kasi yun nga na binigay mo sa kanya yung control eh. So for example, sinabi mo, ano ba IG mo? Tapos yun yung hiningi mo yun yung hiningi mo pero sinabi niya, sa Facebook na lang, di kasi ako masyadong nag-IG. Yung mga ganon, usually test yun, hindi lang reason yun, ganyan. So, kapag ganun yung ginawa, gagamitan mo ng konting marketing skills. Okay, ito yung mga tinuturo sa marketing. Di ba kapag pumupunta kayo sa mall,
kapag meron kang salesman na kinakausap, may bala kang bilhin, 'di ba? Sinail stock ka na, ganyan ganyan. Tapos kapag nag-object ka, sabi mo, inaano ko pa yung presyo, parang nag-iisip pa ako dahil tinitingnan ko yung budget. Usually, i-break niya yung objection. So, when you're getting tested, usually objections yan eh. Objections yan coming from girls na, ay hindi, parang yun, yung parang china-challenge nila yung kung ano yung gusto mo. So, for example, di ba pag salesman, ang sasabihin niyan, ay sir, last two stocks na lang po kami, tapos yung sale po hanggang ngayon na lang. So, nakita mo yung ginawa. So, ang ginawa nila is nag-add sila ng scarcity and urgency. Scarcity meaning, konti na lang yung stocks. Okay? Ano na lang po, last two stocks na lang po. Tapos urgency, hanggang ngayon na lang po yung, tawag doon, hanggang ngayon na lang po yung sale. Hanggang ngayon na lang po yung promo. Usually, ganun yung sinasabi nila para makapag-buy-in ka, para makabili ka. So, ngayon, gagamitin mo yan ngayon when it comes to objections coming from women. So, always add scarcity plus urgency. So, kapag tinest ka ng girl, nag-object, hiningi mo yung number, nag-object, Instagram ko na lang, message mo ko doon, gamitan mo ng scarcity plus urgency. So, ano ba itsura nun? So, ang itsura nun, pag sinabi sa'yo, sabihin mo, babe, hindi first time na nanghingi ako ng number. And I know na interesado ka sa akin and feel ko naman is magkakasundo tayo. I don't do Instagram. This is your only chance to make something happen. So, yun lang. Yun yung sasabihin mo. Medyo mahaba, pero yun yung gist. Kumbaga, nagbigay ka ng scarcity, nagbigay ka ng urgency. Okay? So, this is your only chance to make something happen. So, di ba, parang may scarcity plus meron siyang urgency. Kasi yun yung hiningi mo eh. Number. So, stay put ka lang doon. Kung ano yung hiningi mo, ano yung gusto mo, yun lang. So, always try to lead the interaction, stand firm kung ano yung gusto mo, and do not let go of control. Huwag mo ibibigay sa kanya. Because the moment you let go of control, pumayag ka sa gusto niya, tuwing nag-o-object siya, doon mawawala yung attraction. Kasi ibig sabihin, you will go weak for her. And the number one attraction killer is weakness. So the moment na malaman niya na, ay, itong lalaking to kaya kong tiklupin, kaya kong patupiin, wala na. Attraction will off. I will assure you, kahit makuha mo yung number niyan, kahit sobrang ganda pa ng interaction nyo, hindi na ano yan, hindi na masyado magre-reply yan, magiging cold lang, hindi mataas yung attraction na mararamdaman niya sa'yo. So, yun lang. So, hopefully, na-enjoy mo tong video to kahit wala tayo yung notes. Kumbaga, bago lang to. If you want this more type of very spontaneous, naisip ko lang tong content na to eh. Very spontaneous na video. Ayan. So, leave a comment and like. So kung meron kayong mga experience about dito sa mga gantong approach, hopefully nakakapag-approach na kayo. Then, comment down below kung ano yung mga experiences nyo. So, yun lang. If you need more help, and if you want my personal systems and personal blueprint na ginamit ko in order for me to transform myself from a torpe to a romantic gentleman na tinatawag ko, to someone na who can attract girls, have confidence with women, ayan, meron sa description, andyan lahat ng mga personal programs and systems and blueprints ko, check nyo na lang. So, yun lang. Let's go.